Kampi tayo sa batas! Ano ba ang sabi ng batas? Kapag nagtalaga ang wage board ng bagong minimum wage after publication, effective kagad yan. At ano ang sabi ng batas? Bawal ang injunction sa mga proceedings sa loob ng wage board. So, ibig sabihin, bawal ang TRO through courts. Kapag gusto mong mag-apila, mag-apili ka sa Wage Commission. Ngayon po, ngayong nag-TRO sila sa korte, anong sabi ng batas ulit? Bawal po ang TRO na yon. So, nagkamali po si Judge. Dapat po ipatupad na nila yung bagong minimum wage. So ano ang legal remedy dyan? Yan ba kasi nagsalita na si Secretary Tol Tolentino, di ba? Na ang OSG daw mukhang maghahain din ng petisyon para kalabanin itong inilabas na TRO, no? Na babawiin niyo yan. Pero ano ang legal remedy pa? Yung kasi yun ang isang question ko na legal remedy. And legal remedy against yung judge kasi sinasabi, oy, judicial overreach na yan. Opo. Parang sumobra na itong judge dito sa kanyang jurisdiction. Ang remedyo po dyan, ayon sa ating batas, ay mag-epila doon sa Wage Commission. Kaso nga lang po, touch move na. Nag-TRO na sila sa korte kasi po kapag buhay, yung TRO nila sa korte tapos mag-aapila sila sa Wage Commission, ang tawag doon, forum shopping. Hindi na pwede. Ipagpatuloy mo na lang yung TRO at kapag gusto mo magkaroon pa ng preliminary injunction or permanent injunction proceedings sa korte, doon ka na lang magpa-extend. Pero touch move na po. Kung gustong mag-participate ng OSG dyan sa proceeding na yan, mag-intervene na lang po sila sa korte. Basta po, kung gusto ninyong i-appeal pa rin through the National Wage Commission, i-withdraw nyo na lang yung TRO and then mag-appeal kayo doon para hindi kayo nagpo-forum shopping. Ang inisyong ni judge naman kasi temporary, di ba? 20-day TRO lang yan hindi ba? So would it be possible na bago pa makapag-file ng petisyon, yung OSG at ilang grupo pa dyan, at bago maglabas ng desisyon yung korte, kumbaga ma-overtake na at maging moot point na rin? Opo, kaya po may expiration date ang ating mga TRO at injunction order ay, ibig sabihin, by operation of law. Pag nag-expire na sila, automatic effective na po. Pero in the meantime, kapag meron pong order, sundin po muna natin. Pero wag po kayong mag-alala, mga kababayan nating mga minimum wage earner. Dapat po nilang bayaran yung mga araw na in which na-suspend yung order dahil dyan sa TRO na iyan. Kailangan nyo po silang singilin ang inyong mga bagong amo. Ang tanong ko pa, nangyari na ba ito before? Na ginawa na ba yan ng korte? Meron bang legal precedent ito? Nangyari na ba? In general po, ang mga ganitong question, ang pagdetermine ng minimum wage ay political question po. Ayon po sa batas, ang wage board, magko-consider po sila ng certain factors bago nila iseset yung minimum wage. At itong mga factors na ito ay hindi legal. Ito ay wisdom questions. At kapag wisdom questions po, hindi po yan pwedeng ilitigate sa korte kasi mga legal question lang po ang pwedeng ilitigate sa korte. Kaya kapag ang issue na dinadala nila doon sa korte ay isang political question at hindi legal question, sa tingin ko po, dapat ma-dismiss ang kaso nila dito sa korte. Pero po, tignan naman natin yung side ng mga employer. Kasi po, ang effect ng mga apektado ng mga minimum wage earners dito sa NCR ay 1 million po at 85 pesos a day. Ibig sabihin po, 85 million pesos kada araw ang bagong gastusin na kailangan nilang bayaran. I-compare nyo po yung kanilang binayaran doon sa korte bilang bond. Magkano po? 1 million lamang. Kaya kung titignan nyo po on practical purposes lamang, medyo naging efficient yung mga employer natin dito. Pero at any rate, at the end of the day, dapat pong masunod ang batas at kapag sinasabi ng batas na dapat huwag itigil ang wage order, huwag po nating pigilan. Oo. At ang last question ko sa iyo, Attorney Harold Respicio, ganyan ka ba talaga magsalita kahit naniligaw ka? Kaya po walang sumasagot sa akin O ito, si Attorney Harold Respicio is going to join us here in NEC 25. Aba, Resbach! Pakiplug mo naman, kailan nila mapapanood yan? Kailan Aabangan nila yan dahil yung mga punto de vista mo kailangan marinig nila, hindi ba? Alright, Ali, after ng show na ito, panoorin po ninyo ang Resback kasama si Attorney Harold Respicio kada Monday, 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. Pakikinggan po natin ang lahat ng balita na nangyari sa ating bansa sa nakaraang linggo at maririnig nyo po ang usual na commentary ni Attorney Harold Respicio na medyo may konting entertainment, meron ding konting saya at okay lang din mag-hate
comment. Okay lang din mag-hate and like. Okay lang mag-bash po kayo kung gaano nyo po akong ka-love sa social media. Gaano nyo ako ka-hate sa social media. Ganon din po sana ang pagtangkilik nyo sa akin dito sa Net25 dahil ang pinakamahalaga po ay nagbabanggaan tayo ng opinyon dahil sa bandang huli po, ang katotohanan ang dapat magwagi. Ayan, ang Rumer rest back na mata ni Attorney Harold Respicio.